Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa. Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan mang dako ng mundo. Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BBS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 milyon na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Happy anniversary, PBS! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! ng
bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 5 minutos naglabay sa alas 4. Maupay naman nga kulop sa iyong tanan, mga kabugtuan. Welcome din sa natong programa ang Billboard Radio Periodiko. Para yan na nga Biyernes, Pizza 12 na kita na sa bulan sa September tuig 2025. Mauran-uran para sa dami mga kabataan nga na eskwela. Parigoy dayon yung mga kabataan nga nagpauran, nahulos kay Orenio Sundua. Ay nakatapo kanina ng mga estudyante sa elementarya. Damuad to ng pauran, labinan to waray mga sundo. Sanglit parigoy yung anak nga mahulos. Nga umabot sa iyo. Tingali naman ang gaganak waray sa iyo balay tungkol kami trabaho. Sim daw na sini may inano. Ang magurang nala. Mau pwede riliwat malaag ang magurang. Maharumuhumon daw ini ngayong mga kabataan nga nagpauran. Yan na. Sa era paglitera sa klase. Kaupod ko sa kontrol si Monet Perito and si Engineer Joven Gardinas. Ako naman iyong surugon sa kanginan, Jean Navilon, mga kaupod niyo tubtub alas 5. Ngayon yan na sa ratsada sa lahat ng mga balita. Senador Lacson, iginsumat kung panano iraginhimo sa minority black ang kudita kontra kan Chis Escudero para maliwanan ini. Iginsumat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sadto nga naglabay pa lang ang Martes kung paano nahihimo sa daan nira nga grupo nga minority black nga ginkukumpinor sa 5 nga senador ang kudita para mapatalsik bilang Senate President si Senator Francis Chis Escudero nga madinaugon nga mailiwan sa pwesto sa Senador Tito Soto. Sigun kan Lacson, nag-meeting ang anay minority bloc nga ginkomponer niya ng nera Senador Soto, Risa Ontiveros, Loren Ligarda ng Mig Subiri sa Biyernes para harampangan ang pagpapatalsik kan Escudero. Sa itong weekend, siring niya nga nagtikang nasira nga manguha sang suporta sa iraing kasi mga senador para ang Tito Soto agud sumaliwan sa liderato sa Senado. Ano yan usapan naming 5 sa minorya. Nagtanong-tanong kami sa mga kasamahan namin kung sino yung gusto na magpalit ng liderato.
At base doon sa unang nakalap na information, mukhang uubra na magkaroon ng sufficient na numero kay 13 para mag-host, 12 para ma-retain. Siring ni Lacson sa usang interview sa Super Radio DCBB. So, nung may sadang na nga kadamo, adto na. May tawagan nga nitabo nga nadiriak pagarampakan ng mga rason ay nadiriak nga magumeda sa sakitan o samaan ng loob. Yun naman ay normal naman yun sa Senado at saka sa House ang palitan dugang paniya. Sadto nga Lunes, giliwanan ni Soto si Escudero bilang Senate President o man ideklara nga bakante ang giatasi nga posisyon sa kapulungan sa magdikangan sesyon. Pero antes pa man magdikangan sesyon, iginpay baruna ni Lacson kan Escudero nga may sadang nasira nga kadamo sa mga senador agud himuon nga Senate President si Tito Soto. Saklit naman sa magmosyon si Subere nga ideklara nga bakante ang posisyon sa Senate President, waray na tumipa maging san i-nominate si Soto bilang bago nga leader sa Senado. San pakyanan kung naging madagmit para sa ira nga makakuha sa sadang nga numero para liwanan si Escudero siring ni Lacson medyo. Iginpunto pa sa bago nga nalingkod nga Senate President pro tempore nga very graciously nga ginkarawat ni Escudero ang desisyon sa mga senador nga nagamay ni sarasan maayos nga transition. San sufisyente ang numero, adto na. Hinggan namon si SP Cheese. Nakakabagbag naman ng loob nga he was very, very gracious. Siring ko, statesman par excellency ang naging demeanor. Adto ang naging reception sa amon ni SP Cheese, siring ni Lacson. Insuggest ko pa nga baka naman pwedeng para lang sa solidarity ng ating Senado. Baka pwede siya na mag-oath kay bagong Senate President. Siring ni Cheese, oo, waray problema. Kaysa tungauna ang pakiusap sa akon ni Senate President Tito Soto, ikaw na, Lacson, mag-administer. Siring ni Lacson, diri. Pakyanhianay nato si Cheese. Tingali naman matugot siya. Siya ang mag-administer. Mas maganda kako tingnan yun eh. Man mao ito na naitabo. Kaupay sa transition. Pagpadayon pa ni Lacson. Pauman opisyal nga mailiher si Soto nga Senate President. Napili naman si Lacson bilang bago nga Senate President pro tempore. Kapalit ang liwan ni Senador Jingo Estrada. Gintudlok gyapon si Subere bilang bago nga Senate Majority Leader. Aliwan ni Senador Joel Villanueva. Kaupod sa mga nagsuporta para himuon nga bago nga leader sa Senado si Soto, mao sira Senador Risa Ontiveros, Bam Aquino, Lorin Ligarda, Kiko Pangilinan, Camille ngan Mark Villar, Pia Cayetano, Irwin ngan Rafi Tolfo, Sirwin Gatchalian, dito lapid ngan JV Ejercito. Sa pagkakapurma sa bago nga liderato sa Senado, magkakamadaliwat sa bago nga minority block o ang mga senador nga waray magsuporta kan Soto. Sumala kan Senador Jingo Estrada, si Senador Alan Peter Cayetano ang magiging era leader sa minorya. Ng Senate Deputy Minority Leader naman si Senador Dante Margorita. O ngay luwat sa bago nga minority block sira Senador Francis Cheese Escudero, Joel Villanueva nga ng Duterte block, nga sira Senador Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla nga Amy Marcos. Corley Diskaya, ginklaro nga waray sira direkta nga transaksyon kanda Speaker Romales Saldico.
Ginglaro sa kontraktor nga si Pacifico Curly Discaya II kasangkulop nga adlaw. Nawaray na itabo nga personal nga transaksyon sa era ni Speaker Ferdinand Martin Romales na nako Bicol Party List. Congressman Saldi Co. Iniging bayag ni Discaya usa ka adlaw kauman ni iyakan sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ang ngaran sa mga kuno pera nga kongresista, mga staff sini, yan pero opisyal sa DPWH nga may komisyon sa mga flood control projects. Kadaman sa mga empleyado sa DPWH nga nabanggit, otro-otro nga ginsiring ang delivery sa lapi. Ang para kan Saldi Co nga angay at least 25% siring ni Discaya sa Senado. Dugang pa niya si Congressman Marvin Relio naman ang pira ka beses ginbabanggit ang ngaran ni Speaker Martin Romualdez bilang iya suok na sanghay. Pero sa hearing sa House Infrastructure Committee sa Kamara, kasangkulop si ring ni Discaya kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako pa po ba may direct transaction kay Saldi Co at Speaker Romualdez. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direct transaction. Wala po akong direktang transaksyon sa kanila. Anay Pangulo Digong Duterte nagka-amnesia, may sakit nga malilimutin kay lagas na. Di na mahinunduman ni Digong ang mga panitabo ngan kung sino ang miyembro sa niya pamilya, siring ni Kaufman sa ICC. Di rin na daw mahinunduman yan ay Pangulo Rodrigo Duterte ang mga nanhitatabo yan ang mga nanhitabo sa una lugar, petsa yan miskin ang mga miyembro sa niya pamilya sigun sa iya abogado nga si Nicholas Kaufman. Ini daw ang rason sanglit ginaro san kampo sa nanay Pangulo sa International Criminal Court nga diri dayon sa waray talaan nga panahon ang tanan nga hearing pagbista parte sa iya kaso. Basar sa public redacted versions ang defense request for an indefinite adjournment nga ginpagawa sa ICC sadto nga September 11, siring ni Kaufman nga waray na daw sa dang nga kapas si Duterte sa kaygara sa iya pagpininsa, sa iya paminsar. Malilimutin na para maayos nga mahimo ang ira depensa. In fact, he is not even able to process the reasons for his detention, siring ni Kaufman. Di rin na daw nasusumat ni Tatay Digong kung tinanong nahingada siya sa The Hague, Netherlands. Igindilatar, waray idayon sa ICC ang nakatalaan nga hearing para sa konfirmasyon sa mga kaso kontra kan Duterte. Nga gintalaan nun tayo nga September 23 basar sa bayag sa depensa nga not fit to stand trial ang nanay Pangulo. With his impaired memory and concomitant inability to retain new information, kinagisan iya pagin malilimutin nga waray kapas nga magsumat sa bago nga impormasyon o mahinunduman ang mga panhitabo sa mga naglabay mga lugar, timing o bisan pa kung sino ang mga miyembro sa niya suok nga pamilya ng defense team na higalimdan na, malilimutin na. Di rin na daw maaram si Tatay Digong kung sino ang iyang mga anak. Di rin na palimot-limot lang para makauli nga ni sa Pilipinas. Di rin madayon na niya pagbista. Siring ni Kaufman, si Mr. Duterte ang di rin na nakakahimo pag-intindi sa nature ng implications and proceedings ginidumara kontra sa iya sigun kan Kaufman. His deficient memory also entails an inability to follow the litigation
Iya daw pagiging malimutin. Waray na sadang pabinsar nga magsusumat pa si Tatay Digong sa mga impormasyon parte sa niya kaso. Di rin na daw maupay pakyanhan to make informed decisions. Consequently and crucially, Mr. Duterte is unable to contribute to his own defense, rendering his participation in the proceedings totally ineffective dugang pa sa abogado. Minutos naglabay sa alas 4 diri ada pakasangilan Lenin Kaufman para makauli drama la siguro ini para makauli si Digong gan para diri madayon bista yan ang September 23 20 minutos naglabay sa alas 4 mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Albayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras naton hinggan na sa 23 minutos ang naglabay sa alas 4. Nga di kita mga kabarangay sa opinion page sa payagan. Abante una sa balita sa kolom ni Barry Gutierrez usapang barikada. Sa Abante una sa balita September 11, 2025 issue. Ilabas na ang buong katotohanan, ilantad na ang bugos nga kamaturan. Baga nag-abri sa bago nga kabanata sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ang tigda nga pagbabago sa liderato sa Senado.
Kauman maliwanan si Chis Escudero bilang Senate President, kasunod sini, si Rodante Marcolita bilang Blue Ribbon Chair, may pag-asa naliwat nga magamadasan mas halarom, mas patas, nga mas matuod-tuod nga investigasyon parte sa flood control scam. Kay kakurisad to nga si Rodante Marcolita, ang Blue Ribbon Chair kay diri igdudoon ang naglabay nga administrasyon. Tatahugban ang administrasyon ni Anay Pangulo Digong. Pero yan na, siguradong waray na poproteksyonan ng mga politiko. Kay kung tutuson, klarado nga tigang pasan katikang, sa pamumuno ni Marcolita, usala ang direksyon sa investigasyon, banatan ang yan ang administrasyon. Ngan likyan, ang miskin na nung dumit nga tatama sa panahon ni Rodrigo Duterte. Napansin ba niyo? Sa affidavit sa mga Diskaya spouses, puros projects, tigang 2022, tipa hitaas. 2022, 2023, tipa igbaw, ang nabanggit. Miskin aminado sira nga contractors na sira, tigang pa sa tuig 2016. Ngan siyempre, waray senador ang nabanggit nga kumarawat sa kickback. Magic, di ba? Dugang insulto pa ang tiyaw ni Marcolita kan Jingo Estrada. Safe ka na. Kung ito ng tono sa hearing, sino pa ba ang matuod? Pero yan na nga waray na sira sa pwesto, may higayon na nga gumawas ang mga maihan na karuyag gawas nga detalye. Sa investigasyon sa Kamara, lumutaw ang mga ngaran ni Senador Jingoy Estrada ngan Joel Villanueva. Kauman itudlok ni DPWH Engineer Bryce Hernandez. May graft pa nga ginpakita. Klarado nga tigang pa sa panahon sa Duterte administration, nagbaha ang kita sa mga kumpanya sa Diskaya sa mga government contracts. Dugang padida ang dagko nga 51 bilyon pesos nga flood control allocation nga nengadto kan Congressman Pulong Duterte. Sa urhi nga tulo ka tuig san termino sa EMI mamay kamamba nga 51 bilyon pesos nga flood control allocation. Pero diri man naundang sige man lang ang bawaha sa Davao City. Sa orhi nga tulo ka tuig san termino san iya Tatay Digong. Kung may karuyag magpanggap nga ining scam ang 2022 la ang sakop, ini na ang resibo. Hinay-hinay pero klarado. Nalutaw na ang litrato. Diri ini simple nga anomaliyang sumulputla kakulop. Halarom ang ugat. Nganda ko ang parte sa mga daan nga da sa poder. Sanglit waray silbi ang investigasyon kung diri sa sakupon ang panahon sa Duterte. Diri luwat pwede kahingalimtan nga samtang ginilimpyo sa Senado ang kalagoringon nira nga kalat. Nagkikita ang publiko, nagbabantay ang mga Pilipino, ngan klarado ang pagkita sa taong bayan. Diri pwede magpanggap nga kasina sa korupsyon, pero pipikit sa mga kaalyado. Diri nauubra ang selective outrage o pa-showbiz nga hearing. Ang ginulat, simple la, igawas ang bugos nga istorya. Ngaranan ang mga may kasalanan, miskin sin o pasira, ngan siguruhon nga managot. Sanglit unta, ini nga pagbabago sa liderato ang magserbi nga higayon para talaga abrihan ang tanan nga angay abrihan. Ngan dirila Senado, panahon na liwat nga isa lang alang ano sa nga independent commission para waray takas ngan waray makagtago sa luyusan political alliances. Kay kunan panuyo ang ilubong ang kamaturan gamit man ang mga aliado nga ada sa poder
o an waray katapusan nga pagbuwa sa Duterte troll machine magawas pagyapon ini. Damo ang mga Pilipino nga nahisina na nga diri na basta-basta magpapauwat. Amad to ang kolom ni Barry Gutierrez usapang barikada sa Abante una sa balita. Ilabas na ang buong katotohanan. Nga din naman kita sa kolom ni Edwin Santiago, talaga ba? Pagkahuman, basahon tayo ni Kauman aton pakilala sa istasyon alas 4:30. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras naton na mga kabarangay, 34 minutos naglabay sa alas 4. Ngadi kita sa kolom ni Arnold Clavio, tinamsik ni Igan sa Abante Tonight, September 11, 2025 issue, labanan ng fake news. The masses are not interested in the truth. They want to be entertained. Ang mga tao, di rin interesado sa kamaturan
karuyag nira nga ma-entertain malibang. Mawin niyan siring ni Ruheth is katbam na gulab. Literal nga nagbabahaliwat san dako nga kandidat sa salapi para sa mga troll farms. Paid vloggers, mga binaydan, mga bayaran nga mga vloggers, ngan influencers nga nagtutuyo iburong ang isyo ngan protehiran ang mga kawatan san kaban ng bayan. Ano sa ginrubat ngan ginwawakwak mawan mga personalidad sa mainstream media nga nagbubulgar sa anomalya. Nagari nga saan mga trolls nga mapugngan pa ang pagbulwak sa kamaturan. Ngan andam nira kalimtan ang pagiging tao tungod sa salapila ang katapat. Kung bayad ang impormasyon, sigurado ang misinformation ngan disinformation. Kung for sale ang content, may peligro nga matpatakupan ang kamatuoran. Ngan ang ungod nga peligro, mas sera pa ang ginkita, ngan gintutuod, ngan ginkukuhaan sa impormasyon nga tigang naman sa mainstream media. Magpo-post sa news item, tigang sa mainstream, magre-react, guti nga drama, dugang nga emosyon, kunwari na si Sina nga may halo nga panyamos para sa mas damo nga views, para lang makadamo sa mga views. Sakay na ang troll farm. Ngan sa orhe, pag sumabit ang depensa, opinyon ko laad to ngan para sa bayan. Magpapanggap nga hinigugma niran Pilipinas ngan mga mulipyo Pilipino. Sino ba ang diri? Sano pa naging para sa bayan ang content kunan nagawas sa baba mo ang may bayad tingali para sa bayad for the content tungod waray regulasyon, tungod waray accountability. Piyesta ngan damo san nasakay sa mapasong nga isyo. Sakay pa. Pero hinundumi. May ginpapatuman nga balaod kung magsubra na ang abuso sa impormasyon. Mas maintriga, mas may chismes, yinukot-yukot ang viewers, milyon ang kita. Maging mapanuri ngan magmasid, atuhan ang fake news, angay ungod, waray personalan. Amad to na column ni Arnold Clavio, labanan ng fake news, nga din naman kita sa column ni hyperidrosis usubra nga pagpababalhas nga di kita sa health tips sa nusa nga doktor. Ini nga sobra pagpapabalhas o sa English mga kasangkayan, ini ang kinanong this site can't be reached. Didi sa column, sa sini nga doktor, kinanong cannot be reached. Hyperidrosis o sobra pagpapawis, sobrang pagpapabalhas. Sa column, clinic hour, kuri na kay this site can be reached. May daman kita internet, ano kay nano nga diri cannot be reached. All right. Di rin na kita nakaka-reach. This site can't be reached. Nawara. Okay, diyan na yan pahibaro sa kontrol.
Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa. Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan mang dako ng mundo. Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BBS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 milyon na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz Radyo Pilipinas Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 43 minutos naglabay sa alas 4. Gadi kita sa kolom ni Dr. Raylan Flores, Clinic Hour. Hyperhidrosis o sobrang pagbabalhas. Tanan sa aksyon ang may kaupod nga reaksyon. Permi-permi karuyagon naton kundi mahigayon nga nadiri kit mahitabo. Ang ehersisyo ang paggios ngan paggiwa sa naton lawas. Ini nga aksyon ang nagpapaupay san kusog ngan resistensya sa naton mga kalulutan, muscles. Nagiging elastic ngan mas nagagamada sa setting ang aton mga kalulutan. Kaya dahil nga ni maghinigda, magluluya ka. Salit, diri ka na, nakukurian ka na, mayon yan lagas na ora-ora. Nakukurian na pag lakat, hinay-hinay na ang paglakat, kay sigin manla, ang paghinigda, nagluluya ang mga kalulutan. Salit kinanglang nga kahigaraon mo, ano mo lawas, ang pagkiniwa. Permi ka mag-exercise para matibak si kalapermi.
Ini ang reaksyon ngaging kakaruyag. Kundi kadugtong sini, maun sobrang pagpapabalhas. Paano nala, kundi rin naman good mao ito nang ginikiwa. Ngan mao, lagi hapon, ani mo pagbalhas. Paano nala, kung ini ang umabot sa kamutangan nga makarawod na sa mga tao nga imo katubang o ada sa palibot tungod sa sobrang pagbalhas nimo. Ito na naton pakyana yana. Ang pagbalhas ang rason sa naton lawas para ipabilin ang paso sini. Sanglit, kung mas mapaso ang panahon, mas nagkikiwakit, ginbabalhas kit. Diri basta-basta hitabo kung mapinit ang panahon o diri naman nagkikiwa. Titikang ini sa mga sweet glands nga nakikita sa bugos nga lawas naton. Ang eccrine glands permi ang nagagawas sa malatubig nga balhas. Ang apocrine glands naman ang nakikita sa mga kilikili nga niba nga parte sa lawas nga restricted. Mas madakmol ang balhas dinhi. Sa pagtikang waray naman baho kundi kung napiktaran bakterya ini ang nagbabaho. Pati ang hormones ang nakakaapekto sa pagpababalhas. Pinagis ang thermoregulation, ang nervous system, ang kaupod-luwat, ngan pati activation sa sweet glands. Sanglit naman kung teenager nga nag-ulitawuhay o nagdadaraga, ang mental cycle ng menopause ang nakakapekto liwat. Ang sobra nga pagbabalhas ang ginatawag nga hyperhidrosis. Usa nga kondisyon nga pwede makaapektar na sa ordinaryo nga pamumuhay sa usa nga tao. Pisikal ang problema, kundi nagamada sa psychological nga social nga mga komplikasyon. Nakakapektar na sa trabaho o pakipag-ugnayan sa igkasi tao nga sobra nagiging emosyonal. Diri sa na makaapiki o diri makapaglamano man la. Damo ang pwede nga solusyon sa hyperhidrosis. Ada ang pagbutang sa mga antiperspirants o deodorants sa kilikili. May mga bulong nga pwede imnon procedures sugad sa pag-inject sa botulinum toxins sa mga lugar nga sobra ginbabalhas. Ang lontophoresis nga nagagamit sa kuryente nga naagi sa tubig, ngan kung gingikinanglan, naoperahan ang sympathetic nerve chain nga nagkukontrol sa pagpababalhas. Idugang na naton ang pagsusulot nga magagaan nga mga dugnit, pagiging malimpyo sa naton lawas, pati na ang gamit ng dugnit nga sulot naton. Bag-o nga labah nga dugnit nga medyas, nga ginpapahangin ang sapatos. Nakakadugang sa aton pagkatao ang itsura ng pustora naton. Ayaw naton pasagda nga marubat sa sobra nga pagbabalhas. Labi na, ada sa aton bands, ang mapaso ang regular nga temperatura. Kung talaga nga sobra-sobra ang pagbalhas nimo, umapiki sa aton mga dermatologists, agud mabuligan kam. Kung gingikinhanglan ang mga endocrinologists ang mga kabulig, ngan kung same no pause na para naman sa menopause, ang aton mga OB-GYN ang pwede apikihan. Tubtob sa masunod, stay healthy, stay safe, remain vigilant. 43 minutos ang naglabay sa alas 4, nagbabaha sa salapi, kolom ni Ray Marfield. Nakakita ba kam sa Facebook sa itong mga sindikato ng mga empleyado, yan naging kasuhan na sa DPWH Secretary Dizon, nakabutang sa lamisa. Ang tinombak-tambak, binulto-bulto nga salapi, mao niya na natong tupiko. Sa kolom ni Ray Marfield, spy on the job, bumabaha ng pera. Samtang lubog sa tubig baha, ang damo nga mga balay, nga naton mga igasi Pinoy kung nauran san makusog tungod sa mga palpak,
ngan inup nga flood control projects o mga ghost project. Nagbabaha naman ngayon sa salapi sa opisina sa Department of Public Works and Highways ngan tambayan sa mga kontratista nga ginpaparti-partihan sa mga nangungurakot sa pundo ng bayan. Sino nga ba ang diri magdadako ang alunmutaw ngan mapapasana all sa kadamo san salapi nga iginpakita sa picture sa hearing sa nusay nga komite sa Kamara sa tungo Martes nga nag-iimbestigar sa kabulastugan sa flood control projects. Kahatas-taas sa bulto-bulto nga salapi tig 1,000 pesos nakalinya sa lamisa sa district office ng DPWH sa Bulacan. Mas matindi ang kadamusan salapi sa ginsisiring tambayan sa mga kontratista. Tungod kay haros mapuno san bugkos nga salapi ang billiard table. Baga sa pagkainggit pagkalula sa mga kongresista sa kadamo san salapi. Nahingalimtan na danira ipakyana sa anay Bulacan 1st District Engineer nga si Bryce Hernandez nga tumikang kundiin tumikang ang litrato kung pipera ang matutal nga kantidad sa mga salapi sa magkabulag nga lugar. Ang nasabi nga salapi, pagtunga-tungaon na daw sa mga hakog magtikang sa mga kontratista, kaupod na ang mga nagpapahuram sa lisensya ng mga proponent nga sa pagkakaintindi sa piranaton nga mga igkasi Pinoy, mga kongresista nga gintikangan sa alokasyon ng opisyal sa DPWH nga nag-aproba sa proyekto. Upod na sini yan mapapartiyan mga senador. Ang mga kurimaw naton nga nag-iikot ang tumbong sa kabibiling sa mautangan o maapikihan nga GL, guarantee letter, para mabaydan ang gastos sa ospital sa irang mga may sakit. Diri malikyan nga mapamura manyamosan makitaan sa balita ang litrato sa bulto-bulto nga hataas nga bugkos san salapi nga tunga-tungaan sa mga buraot nga kurakot. Sanglit naman ngayon diri urusahon kung kaya nira magpaperdi sa milyon-milyon ka peso sa kasino. Ang mga kumag tungod kay waray sira pagtataguan sa kwarta. O kaya naman napalit sa marahalon nga gamit ngan salakyan tungod nga naman easy money sa ira ang sandamukal nga salapi. Diri nira ini pwede ipadjikas o diritso sa ira bank account kay mabibisto sira sa AMLAC, AMLC. Salit, ginparti-partihan na lang, ginbutang sa lamisa. Dagko nga kadamo-damo, gabulto nga mga salapi. Ang pakiana, pwede pa ba bawion nakurakot sini nga mga buraot tigang sa kaban ng bayan? Hinunduman liwat nga sa usa ka distrito pala sa Bulacan, nakatutok ang investigasyon sa Senado ng Kamara. Sa ibang lugar, maulot sa itong kagrabyada ang kahakog sa salapi ng iba pa nga kontratista, taga DPWH. Ngan posible mga kongresista nga nadadabi liwat sa mga palpak, ghost project, o miskin adton tuhay nga flood control projects nga may patong liwat. Ngan sa naitatabo nga turuan sa mga nadadabi daw sa patong sa flood control projects, baga waray kongresista, waray senador nga pwede signon nga safe. Diri tungod sa nadadabi ang usa nga magbaralaod sa kickback, kung diri pwede basta nala magtudlok ang mga imbestigaran nga inguso nira o ipanguso sa ira ang mga senador o kongresista nga karuyag nira iamong ngan sumakit liwat ang bangs. Pareho sa naitabok ang Senador Jingo Estrada ng Joel Villanueva nga safe sa tunga una sa hearing sa nga ginhimo sa Senado. Pero nadali naman sa hearing sa Kamara
kauman ilambing ni Bryce sa kickback. Ang makuri sini nga duwa nga senador, may history na sira nga nadadabi sa kurakutan sa PDAF scam ni Janet Napoles. Pero for the record liwat, miskin guilty, ngan ginpatalsik pagin senador sa 2016 sa Office of the Ombudsman, si Senador Joel Villanueva bilang miyembro sa Senado, waray pagiha ginbawi naman sa anti-graft court ang mando ngan ginpawaray sala siya. Mauliwat ito na itabukan singgoy nga una na pawaray sala sa Sandigan Bayan sa plunder. Pero guilty naman sa bribery sa 2024. Kundi kalabay sa perakabulan ginbawi liwat ang guilty verdict sa bribery case niya. Sanglit iningadua na inaram sa pandarambong sa salapi ng bayan. Sanglit diri liwat magiging urusahon kung sa mga masunod nga hearing may iba pa nga mahilalambing sa kickbackan sa flood control projects. Diri liwat naman naton may baruan kung uod o diri ang mga magiging akusasyon sa mga magbaralaod o kung may karuyag nala sa mukunan isyo. Kundi magiging magawas ng sureball nga may nananamok na. Kung pati ang bago nga Senate President nga si Tito Soto, ang katandem niya si Senate Pro Tempore Ping Lacson ang idadabi liwat sa anomalya. Ngan aakusaran nga kumabigliwat sa patong. Pero kung desperado na ang mga nadadabi sa sininga kalukuhan, karuyag na laman among, di rin posible may tabo iton, sanglit abangan naton ang susunod nga kabanata. Amad to ang column ni Raymar Phil, Spy on the Job. Mabalik ka kauman sa pahibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Alright, bueno, 4 minutos na la. Alas 5 na. Adiyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Laila de Lima nagbabala sa impeachment. COA Commissioner Mario Lipana patalsikon ang kontraktor nga Mrs. Nagbanta si House Deputy Minority Leader nga mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima nga ikakasa ang impeachment complaint laban kan Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kasumpay sa masobra 500 milyones pesos nga kontrata nga nakuha sa kumpanya sa niya Mrs. sa DPWH. Sa budget briefing, kakulop si Ring ni Dilima nga para sa iya, real and conflict of interest din he. Yes, it is also clear in the Constitution that members of the Constitutional Commission, pariyusan COA, ang pwede mapatalsik sa serbisyo pinagi sa impeachment. Ngan klarado liwat nga ang butang matter of resignation mawan personal. Sa litwaray miskin usa ang mapepersa sin misan sino nga mag-resign sa Ring ni Dilima. Ginaro ni Dilima kan COA Commission Chairperson Gamaliel Cordoba nga kahampangon si Lipana nga naka-medical leave sadto pa nga Agosto tubtub sa orhi nga parte sa Septembre. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it's clearly falls under one of the grounds betrayal of public trust and even graft and corruption. Si Ring ni Dilima. Ang Mrs. ni Lipana nga si Marilo Laurio Lipana ang chair nga General Manager sa Olympus Mining and Builders Group Philippines nga nakakuha sa mga proyekto sa DPWH sa Bulacan nga ang matotal nga kandidad ang umabot sa 505 milyones pesos. Pagkatapusan sa naton na balita,
King Lacson, Blue Ribbon sa sagasaan miskin mga senador, congressman sa flood control scam. Nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga waray sa santuhon sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa mga flood control project miskin may masagasaan, may maligis sa mga kaupod nga magbaralaod sa duha nga kapulungan sa Kongreso. Siring ni Lacson, diri magdadalawang isip ang komite nga yagin papamunuan nga ipatawag ang sinuman nga senador o kongresista kung may karigunan kontra sa ira. Gintagan doon si senador nga waray poprotehiran sa pag-imbestigar sa Blue Ribbon miskin pa may parliamentary courtesy. Kung maligis, masagasaan kung may pagdakpan kay nano kit mag-imbestigar, pahayag ni Lacson sa mga reporter kakulop September 11. Mas dako pa sa Napoles scam. Iginpayag liwat ni Lacson nga mas dako pa ang mga madiskubre nirang flood control scam kumpara sa kaso sa pork barrel scam ni Janet Napoles tungod kay haros 2 trilyones pesos nga pundos ng gobyerno ang posible nawara sa mga manomalya nga proyekto sa naglabay nga 15 anyos. Ang to aton news update, Gin Nabilon, iutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.